Nako, eto mga kaubayan, Diyos ko po, BP Inday, nako, masama ito, delikado. Kapapasok lang panibagong update kay BP, nako, yan po ang ating alamin. Sa video ito mga kaubayan, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan, maraming salamat po at eto nga, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at eto nga, nako, eto pong si Attorney Mel Santamaria. Eto ba yung Santa Maria mga kaubayan na former dean, law dean, no? Ng Far Eastern University. Mukhang siya yata ito mga kaubayan. Sabi niya po kasi dito, no, mula sa Abante, pagliban sa impeachment hearing, magiging political funeral para kay BP Sara. Aba, nagpapatawa ka yata. Kayo lang ang naniniwala dyan, okay? Ibig sabihin niya po mga kaubayan, katapusan na ng political career ni BP Sara dahil hindi po umattend sa impeachment hearing. No? Hindi kaya katapusan na ng political career ng mga miyembro ng Congress, especially dyan po sa Injustice Committee. Diba? Ito po ang kayang kabuuan ng balitang ito. Sabi po dito, kung patuloy na hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig, kaugnay ng mga impeachment complaint laban sa kanya, posible ito umano ang maging political funeral ni BP Sara. Yan po ang sabi ni Mel Santamaria. Pero eto, sumabog po sa galit ang ating mga kababayan. Sabi po dito ni Emmanuel Bautista, very convenient excuse. Fishing expedition aside from there's no other reason, correct? Red Rock TV, sabi niya po, bakit? Why? Because there's already a fishing expedition happening, which shouldn't be the role of the House of Representatives, no? That becomes an abusive against the accused as if they are the ones actively trying to find evidence that shouldn't even be their responsibility. If that is proven, then the decision could again be considered unconstitutional by the Supreme Court. Totoo, di ba? Dahil wala kayong ebidensya, kaya kayo nagpatawag ng hearing, impeachment hearing, dahil doon pa lang sa hearing kayo mangangalap ng ebidensya. At yan po ang tinatawag na fishing expedition. Di ba? Nangingisda sila. Gusto nilang mahuli si BP Sara sa sarili niyang bibig. Hindi yun mangyayari. Abogada yan. Attorney yan. Kung kayo mga bupols kayo dyan sa House of Representatives, huwag niyong igaya si Attorney Vice President Sara Duterte. Diba? Sabi po dito ni GTR, okay, maraming tinatago nang hindi niya kayang sagutin. Hindi nga talaga. Kung ikaw, kung ikaw, alam mo na ibubuli ka lang, sisirain ka lang, a-attend ka pa ba? Diba? Wala naman, nandiyan naman po yung mga abogado niya para sumagot. Sa dami ng abogado ni BP Sara, hindi kayo masagot? Talagang si BP Sara pa ang sasagot para sa gusto niyong sumagot, diba? Sabi po dito, political success siguro dahil babagsak ang mga kawatan at mga buhaya na mga tuta. Correct. Political success. Victory. Political victory po ang mangyayari dyan, hindi po funeral, no? Grabe naman yung yung term ninyo, funeral talaga. So, paglalamayan talaga. Or baka wag na lang tayo magsalita. Baka marami ang paglamaya, di ba? Baka mas maraming funeral ang pag naupo si BP Sara, no? Sa kampo ninyo.
mas maraming funeral. Pag yun po ang nangyari, talagang matutuwa ang taong bayan. Yeah? O anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin tong si Senator Amy Marcos. Ayan o, sabi po dito, may namumuong digmaan, 140 per litro na ang diesel. Hindi na namamasada ang mga tsuper. Ang inaatupag nyo ay impeachment at pamumulitika. Correct. They don't care, no? They really don't care about the ordinary Filipino. Ang gusto lang nila, ang future at ang future interest nila at ang personal interest nila in the future. Kasi pag hindi nanalo o kapag hindi nakatakbo si BP Sara, tuloy-tuloy po ang kanilang ligaya. Diba? Kaya hanggat kaya po nila, hanggat may paraan po sila na i-impeach itong si BP Sara, gagawin at gagawin po nila yon. Ha? Bakit? Takot na takot po sila eh. Kasi sabi nga ni Toby Chanco, hindi po naaareglo itong si BP Sara. Diba? Hindi naaareglo. Yan po ang tandaan ninyo mga kababayan. Kaya may paglalagyan talaga kayo. Kaya tama yung sinasabi ni Attorney Mil Santa Maria, di ba? Na funeral. Pero hindi po sa political career ni BP Sara, kundi sa political career ng mga hinayupak ng mga kawatan sa gobyerno. Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan. Bago po natin i-play yung video, sabi po ni Yole Montales, syempre, trabaho nila yan. Bakit kung di itutuloy ang hearing ng impeachment kay Sara Lustay, bababa ang diesel? Nako, hindi po mga kababayan. Pero which one is the priority? No? Sabihin na natin, priority nila yan eh. Niluloko mo yata kami, Yole Montales eh. Ha? Biruin mo mas una pa pong tumulpot. Okay? Ang 18 na sundalo na nagsiwalat sa mali-malitang deliveries. Bakit? Binigyan ba nila ng pansin yun? Kaya, itong sinasabi mong trabaho nila, I don't think so, no? Oo nga, trabaho nila ang kay siraan si BP Sara. Pero pero kung sabihin mong trabaho ng Congress, no? Na ituloy, yung sabi niya, trabaho ng Congress ang impeachment. Yes, trabaho nila, pero kung priority lang ang pag-uusapan natin, di ba? Mas priority dapat yung mga na kurakot, di ba? Itong 18 Marines dapat ang inimbestigahan nila. O bakit sa 18 Marines, sa 18 na sundalo, wala po silang, di ba? Wala po silang nasasabi eh. Pero pagdating po kay BP Sara, no? Pagdating sa impeachment ni BBM, wala. Bakit? Ganito ba sila kasigasig? Hindi naman Kay BP Sara lang. Kaya nga yung iba nagtataka, no? Kung yung ba daw, yung pamantayan ba daw na yung guidelines na ginamit sa impeachment ni BBM, ayun din daw ba ang ginagamit na batayan na guidelines ngayon sa impeachment ni BP Sara? Kasi napakalayo po. Napakalaki po ng diferensya. Di ba? Napakalaki po kung mapapansin niyo lang mga karibyo natin. No? Sabi po dito ni Mark, if you're confident in your conscience, facing the inquiry is the clearest way to build public trust, especially for someone aspiring to the presidency. Hindi na po kailangan yan ni BP Sara, no? Yung sinasabi niyong public trust na yan. Malaki po ang public trust ni BP Sara. Yung mga nagpapa-epal lang, kasi pagpa-epal lang naman ito itong hearing, no? Kung umattend dyan si BP Sara at ang purpose niya, yung presidency niya sa 2028, ang tawag po doon ay ipalitiko na. Epal na politiko. At yan po ang ginagawa nitong mga hinayupak ng mga congressman, mga epalitiko. Kasi gusto nilang makilala sila. Kayo niya lang, makikilala sila sa ibang paraan, mga kababayan, di ba? Sabi pa po dito, impeachment is a big difference than an economic crisis. Both are addressed in different situation at any given time. That's the way it is. Nako.
Parang namang hindi natin alam. Oh, para namang hindi alam yan ni Senator Amy Marcos that the Congress, no? Sila po ang nagdadrap ng mga ng mga batas natin. Oo. At isa po sa nakikita mga kababayan, itong excise tax. No? Kaya wag niyo lituhin ang taong bayan. Ha? Lahat po na nangyayari sa ating gobyerno, ha? Pasok na pasok po yan dyan sa Kongreso. At makikialam po sila. Okay? Eto, sinasabi mo yung economic crisis ay iba sa impeachment. Okay? Sige nga. Nagsasalita ba sila patungkol dyan sa economic crisis na yan? Pero pag eto mga rally, rally ni BP Sara, rally against BP Sara, nandun sila, yung mga congressman. Di ba? Impeachment and rally is different. Pero pinag-iisa nitong mga congressman dahil may makukuha sila magbe-benefit po sila doon Di ba? Kaya itong mga komento ninyo ni William, no? Masyadong mababaw po mga kababayan. Kung iisipin lang natin para sa akin, ewan ko lang sa inyo kung natatalinuhan ba kayo dito kay William. Okay, yan po ang kanyang komento. Anyway, eto na po mga kababayan, pasadahan na po natin yung video, no? Pero ano pong inyong komento dito kay Senator Amy Marcos sa sinasabi niya na dapat ang inaatupag po ng Congress ay ito pong pag-aralan, no? Itong kung anumang solusyon ang kanilang maibibigay dito po sa ating krisis, no, sa petrolyo. All right? At eto na nga, pasok. Ito na nga, no? Itong Kamara ay sisimula na raw nila itong impeachment hearings dito laban kay VP Sara. At ang nakakasakit pa dito ay parang binabaliktad pa nila si VP Sara. Hindi naman si VP Sara ang nag-open up. Hindi naman si VP Sara ang unang nagreklamo dyan sa impeachment. Kayo ang may reklamo dyan sa impeachment. Yun nga sila ang nagreklamo pero yung ebidensya kukunin nila kay BP Sara. May nayupak na yan. Anong akala nyo kay BP Sara? Bobo? Diba? Gigisahin nyo sa sarili niyang mantika? Huhulihin nyo sa sarili niyang bibig? Nako, mag-isip kayo. So meaning to say, kayo ang nagda-divert dito sa crisis na hindi masolusyonan ng gobyerno. Bakit nyo ngayon babaliktarin sa BP Sara? Bobo ba kayo? Tanga rin kayo ito yung balita. Panoorin natin. Ito. Kung ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Hindi na yung mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Okay. Ito na nga, no? Itong Kamara ay sisimula na raw nila itong impeachment hearings dito laban kay VP Sara. At ang nakakasakit pa dito ay parang binabaliktad pa nila si VP Sara. Pero mga attorney, abogado, mga grupo na si VP Sara pa raw yung binaliktad raw ni VP Sara na dahil raw sa oil crisis, yan raw ang binabanatan ngayon ni VP Sara para i-divert ang issue patungkol sa impeachment. Sabi ko, parang baliktad di ba? Dahil na nga dito sa oil crisis na hindi masusolusyonan ni BBM, kasi alam ko naman honestly, hindi naman. Alam nyo, hindi naman oil crisis ang dahilan kung bakit mag-impeachment, no? Hindi na-divert po nila yan because of the flood control scam. Nakasinakinabang nga sila, mali-maleta po ang napunta sa kanila mga kababayan. Kaya dinadivert nila. Itong oil crisis na ito, bago lang yan no? Bago lang na issue yan. Ang talagang totoong issue dito, yung flood control scam. Na mali-maleta po ang dinideliver sa kanila. Yun po ang totoo. Kasalanan ni BBM yan pagtaas ng gasolina. No, hindi naman tayo kagaya ng iba dyan na ididiin si BBM kasi kalaban natin. Hindi ako ganyan dito sa Donmar TV. Yes, totoo na hindi po si BBM ang pinakaunang dahilan bakit tumaas ang presyo ng langis. But sad to say, parang ang gobyerno. Pero para sa akin mga kababayan, si BBM pa rin no? For example, ngayon, di ba? Tingnan nyo, di ba? Naggera po doon sa kanila sa Middle East.
Pero wala tayong makunan ng mga pagkukuha, tawag ito, supply, no, ng langis. Bakit? Kasi yung inaaway niya eh. Yung mga kapitbahay natin na dapat sana ay pwede natin angkatan ng langis, inaaway nila eh. Diba? So sino ang masisisi mo? Si BP Sara? Diba? Hindi. Si BBM, whether you like it or not, no? BBM is the root cause, no, ng lahat ng nangyayari pong ito. Siya po ang lahat. Whether sabihin natin, ano naman yung gera eh. O nandito tayo sa Pilipinas. Nope. May kinalaman pa rin pong presidente. Isipin nyo doon nga nangyayari ang gera. Pero, sino po ang gumagawa ng ating foreign policy? The sole architect of our foreign policy. It is the president. No? Kaya ano mang mangyari sa Pilipinas, the president, no, especially the OFW, the president, no, ang dapat nating sisihin. Kahit naman anong mangyari sa Pilipinas, presidente pa rin naman ang sisisihin natin. Sino bang sisisihin natin? 'Di ba? Presidente po, mga kababayan, kasi siya po ang nagtatrabaho. Kung magtagumpay rin naman ang presidente, edi appreciate din natin kasi siya po no? O magtagumpay yung gabinete niya, yung mga sekretary niya, it reflects the president. Kung hindi magtagumpay yung mga sekretary niya, it reflects the president. So, presidente po palagi, mga kababayan. Yan po ang wag nating kalilimutan, no? Ay walang ginagawa. Kasi alam mo naman, itong bansa natin, kapag merong tataas na presyo ng langis, lahat ng mga bilihin, tataas yan. Lahat ng bilihin tataas, especially ang pagkain. Pero, ang nakakadismaya dito sa administrasyon na ito, sasabihin pa nila na sapat ang pagkain, sapat ang langis. Yes, sapat nga ang... Yun nga no? Sapat ang pagkain, sapat ang langis, there is no crisis, everything is normal. Ginagawang tanga, ginagawang bopo ang taong bayan. Ay nako. Kayo ba? Ito, personal na tanong to para sa inyong lahat, mga kababayan. Kayo ba naniniwala kayo sa administrasyong ito? Well, anyway, just comment down below, mga karibin natin. Ano man po ang inyong opinion, just comment down below at huwag pong kalimutang i-like. I-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.